Samantala, mariing itinanggi ni Jonel Sanchez na sa kanya dumaan ang karamihan sa 10 milyong pisong umanay drug money para raw kay Senadora Laila De Lima. Ang dating driver at bodyguard naman ng senadora na si Ronnie Dayan, ipinapaaresto na dahil sa hindi nito pagdalo sa mga pagdinig ng Kamara. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. By a vote of 2/3 of the members of the Committee on Justice present, there being a quorum, you are hereby cited in contempt of the House of Representatives for your refusal without legal excuse to obey summons. Dahil ilang beses nang ipinatawag pero hindi dumadalo sa pagdinig, naglabas na ng contempt order ang Kamara laban kay Ronnie Dayan, ang dating driver bodyguard ni Senadora Laila De Lima na umano'y nakarelasyon din ng senadora. Si Ilocos Norte Representative at House Majority Leader Rodolfo Fariñas ang naghain ng motion para rito. Ayon kay Justice Committee Chair Congressman Ray Umali, sakaling maaresto si Dayan, magkakaroon ulit sila ng pagdinig. Si Dayan ang umano'y bagman ng drug money ni nooy Justice Secretary Laila De Lima, pero dati na itong itinanggi ni De Lima. Si Jonel Sanchez na dating security aide ni De Lima at sinasabing bagman din umano ng senadora, tumestigo naman sa pagdinig. Pero itinanggi niya ang mga sinabi ni J.B. Sebastian na sa kanya dumaan ang karamihan sa 10 milyong pisong drug money na para raw kay De Lima. Sinasabi ngayon ni Mr. Sebastian na from March to May 2015, nag-deliver siya sa iyo ng total of 10 million. Totoo ba yun? Hindi po yun totoo, Your Honor. Wala pong katotohanan ang sinasabi niya. Itinanggi rin ni Sanchez ang pahayag ni Sebastian tungkol sa relasyon daw nila ni De Lima. Ano bang tawagan niyo yung Secretary De Lima? Anong tawag sa iyo? Junel, sir. Junel? Yes, sir. Yung palayaw mo, hindi yan tinatawag sa iyo? Anong palayaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi, kay Secretary De Lima. Junel lang, sir. Junel. Kunwari, tawagin kayo ni Secretary De Lima, sabi niya, Junel, hoy. Ganon? Hindi, sir. Ano? Junel. Junel. Maging ang koneksyon ni Sanchez daw kay Herbert Colango na convicted inmate at sinasabing isa sa mga drug lords sa Bilibid, itinanggi ni Sanchez. Tumestigo na rin sa pagdinig ang inmate na si Vicente C. Ikwinento niya ang tangka umanong pakikipagsosyo sa kanya ni Sebastian na itinuro rin niyang dahilan umano ng paglipat sa kanya sa Mindoro Jail. Makailang beses din daw siyang nagbigay kay dating Justice Undersecretary Francis Baraan ng pera tuwing may mababartulina o malilipat ng preso. Si Peter Co, isiniwalat na 2 beses siyang nagbigay ng tig 5 milyong piso para kay De Lima noong 2012. Nagbigay rin daw siya ng 2 milyong piso para sa isang Jad na pamangkin daw ng senadora. Kinidnap daw kasi ni Jad ang asawa at pamangkin ni Co. Kinuha rin daw ni Jad ang 4 na sasakyan ni Co na kailangan daw sa kampanya ni De Lima. Wala pang pahayag kaugnay nito ang senadora. Noong March 26, 2016, tumawag si Jad sa pamangkin kong si Sally na magdagdag pa ng 3 milyong piso para sa pagtakbo sa Senado ni dating DOJ Secretary De Lima. Kapalit nito ay sinigurado nila na hindi kikidnapin uli ang pamilya ko at magiging ligtas ako sa loob ng Bilibid. Sabi naman ng dating security aide ni De Lima na si Romel Falcasantos, pinag-encash siya ng cheque ni De Lima ng 5 beses. Pero ang pinaka mababang halaga ng check na aking na-encash ay 100,000 pesos at ang pinaka malaking halaga ay 300,000 pesos. Iniaabot ko ang cash kay Warren Cristobal o Jobert Ernie, mga security aid ni Ma'am De Lima. Habang si dating NBI Director Rafael Ragos, sinabing inalok siya ni Dayan na gumawa ng pera para kay De Lima. I had no choice but to say yes to Mr. Dayan because I know how close he is to Secretary De Lima. I was able to observe their behavior and intimacy towards each other. May 3 pagkakataon daw na binigyan siya ng isang George Co ng 800,000 pesos at may isang pagkakataong nakatanggap siya ng 1.6 million. Inabot daw niya ito kay Dayan. Mav Gonzalez, GMA News.